May adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Maghatod og pamlandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawag upat nga semana sa ordinaryong panahon. September 17, 2024. Ang ebanghelyo na atong pamanandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, wala madugay, miadto si Jesus sa lungsod sa Nain, mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an ug ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, mao gayoy paggula sa mga tawo nga naglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda, ug mikuyog kaniya ang daghang mga tawo gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya og miingon sa babaye, ayaw paghilak. Unya miduol si Jesus og gihikap niya ang lungon og mihunong ang mga tawo nga nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, "Dong, bangon." Milingkod ang minatay og misulti, og gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok og nahibulong ang tanan, og gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon, "Usa ka gamhanang propeta mitungha kanato." Ug ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang katawhan. Mikaylap sa tibuok Hudiya og sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga avid viewers from San Mateo Rizal at Cainta. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Sana po kayo po ay nasa mabuting kalagayan at after po sa mga bagyo at after po sa mga baha, you are dry and safe. Sa mga kaibigan natin dyan ngayon sa Manila, lalo na ni Father Verge na naging kura paroko ko noon nung ako nandyan pa nagsisilbi sa San Mateo at sa San Isidro, Labrador, Cainta, at sa ni Father Phil Pidraha, aking naging kura paroko ko rin nung bago ako umalis dyan sa Cainta, Rizal, sa may Sacred Heart Parish. Sa ating pong mga kaibigan na nakikinig ngayon, alam ko po na nandyan kayo, Sabaduan Kahandig family, good morning po. Regards po sa inyo at sa inyong mga kapatid at sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan. Atilay Del Mundo and family, Sarah Flores and family, at Tita Pat Rujas and family. At sa mga kaibigan nating mga kaparian, magandang araw po sa inyo. Malaking tulong po ang inyong pag-view, pag-share, at paglagay po ng comment, lalo na kapag magbigay tayo ng stars. So, hopefully po, sa inyong walang puas at walang pagod na pakikinig sa ating reflection, malaking tulong po sa amin na dito, lalo po sa ating DXTD na nagbo-broadcast in one way of the other, na tinutulungan nyo kami na mas ma-wider pa yung range ng ating pwedeng mapuntahan ng ating daily reflection. Naging kasama ko po dito, Monday and Friday, ang magbibigay na si Archbishop Martin Sarmiento Humuad, our beloved Archbishop. Ako naman po sa Tuesday and Thursday, at sa ating kapatid na pari, si Father Emmanuel Pujutan, sa Friday and Saturday. So, thank you for your walang pagod at walang nagbibigay talaga kayo ng oras at panahon sa pakikinig ng ating mga reflection. At sa lahat po ng ating mga kaibigan from Diocese sa Pagadian, lalo na po sa aking ina na magse-celebrate po na kanyang birthday this coming September 18, bukas po. Happy birthday, Ma. Advance happy birthday. So salamat sa iyong walang pagod na pag-aalaga sa akin, pagdarasal, na naging source ng aking strength and perseverance, lalo na ako ngayon ay pari na. At sa aking mga kapatid
At sa lahat po ng mga kaibigan ko dyan sa Pagadian, salamat po sa inyong suporta. At sa aking mga relatives and friends from Mulawi, salamat po mga uncle at tito at tita. Alam ko po na nakikinig po kayo dyan at keep viewing po sa aming mga daily reflection sa programa namin ito sa DXDD na under po sa Archdiocese ng Misamis. Maraming salamat po sa inyo. So, mga igsoon ko din ni Kristo, muanhi kita sa ebanghelyo na to karon, nindot kayo ang gipahinumdum sa ato ang ebanghelyo ni San Lucas na dapat gyud kita musuon ni Kristo ang kanang iyang bitawng batasan sa pagka-compassionate. Nabalumanta nga ang pulong nga compassion gikan sa Latin nga pinulungan na cum, with or together. Passio is to suffer. So, willing to suffer with. Together, we suffer. So, but pasabot na kung ato pa yun hubaron sa Bisaya na kaluoy. Kanabi taong naani mo ang pagbati, naani mo ang kaikag o kanabi taong pangunahuna o kanang aksyon nga dili ka makaako nga ang ubang tao nag-antos, ang ubang tao nagsakripisyo o gisakit, naagyud nimo dayon ang pangunahuna nga mo reach out, mo buhat og immediate action para mausab ang dili maayong kahimtang. Ug mauna ang gibuhat ni Jesus sa ebanghelyo na to karon. Sa dihang nakita niya ang usa ka byuda nga nagbaklay padulong na ilubong na ang iyahang one and only na anak na mooy hinundan nga mura bitaw dili nakita po ni Jesus ba in the future nga ang iyahang inahan niya si Maria nga mura bitaw inato po na mahitabo ni Maria nga siya sakiton, mamatay, ilansang sa krus, na iyahang inahan pod mabiyuda. Nganuman nga gitagaan man og kanang dakong pagtagad ni Jesus ang usa ka byuda. Nasayod kita na during the time of Jesus, ang mga Hudiyo patriarchal. Unsa ba ibot pasabot na patriarchal? Kana bitawng ang ilahang gitagaan lang og katungod na mo trabaho, ang naalay katungod nga mo possess og mga kabtangan kadturang mga laki. Sa ato pa, ang usa ka asawa totally dependent sa iyang bana. Sa ato pa, kung ang usa ka asawa di ay mawad-an gani og kanang bana, sa ato pa maadto na pud siya mo dependent sa iyahang anak nga lalaki. Karon, ang usa ka byuda naamon tay anak nga lalaki usa, then namatay pa mangyod. Sa ato pa di ay murag totally nawad-an og katungod ang byuda to inherit kung unsa ang mga nabilin nila nga kabtangan. So mahimo na siyang dependent kung unsa pwedeng itabang sa ubang tao o pwedeng unsa ikatabang pud sa gobyerno niya. In short, makaluluoy kayo ang kahimtang sa byuda. Ano makaluluoy man? Nawad-an na siyang bana, nawad-an pa yun siya og one and only na anak na mao na lang untang iyang maasahan na maoy mutabang ug maoy mohawas niya sa kalisod nga kahimtang. Mga igsoon ko ni Kristo, mao ni nga ato ang dapat makatunan sa gibuhat ni Jesus. Sa dihang nakita niya ang helpless situation sa maong byuda, wala lang siya naluoy. Wala lang siya ingon na mura bitaw kanang indifferent na ay luya kayo oy. Di ba, idana raman ta kasagaran, tama lang ta sa pulong nga naluoy, pero wa ta gibuhat. Wala tay konkretong aksyon na gibuhat na unsaon na to pag-usab ang maong sitwasyon. Mao bitaw na sa dihang gipakita ni Jesus ang iyang konkretong gibuhat, miduol siya dadto sa namatyan, iyahang gihikap ang lungon, iyang gituktok ug iyang giingon, "Doy bangon." Ug sa diha-diha mingbangon ang minatay, nanghadlok ang tanan kay usa ka kahibulungang panghitabo ang ilang nasaksihan, ug dadto nausab ug nabalik ang dignidad ug ang katungod sa babaye. Kay wala niya gitugutan nga ang usa ka byuda
maoy maglubong noon sa iyang anak. Nasayod kita, kalisod kayo sa kahimtang na ang usa ka ginikanan maoy maglubong sa iyang anak. Hinuon, ang mga anak pa inoon maoy maglubong sa iyang mga ginikanan. So unsa may mga nindot kay nato nga makatuna ni ini mga igsoon kuda ni Kristo. Unang punto. Siguro nindot kayo nga gipakita ni Jesus kanato na kitang tanan gikan kita namatay tungod sa sala. Pero tungod lagi kay kita namatay man tungod sa sala, wala si Jesus nakatugot nga moingon lang siya, ay luuya po ninyo, oy. Nalunang naman mo sa sala. Naay gibuhat si Jesus, naa siya'y konkretong gibuhat para luwason ta gikan sa pagpakasala. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi to ransom us from the slavery of sin. So mao na ang atong nindot ka makatunan diya mga igsuon. Nga dili lang ta ingon day nga mo ingon lang ta nga naluoy ta. Kun dili kana bitang dili bitaw ingon nga bubati lang ta. Kun dili we learn to take the shoe of the person sa nagsakripisyo, sa nagantos ug ato ang usbon ang maong maot ka kahimtang pinaagi sa ato ang mga tabang ug intervention. Kana mga igsuon, nindot kayo na nga siya nga pamaagi. Sa unsa mang pamaagi ha, na makaingon ta nga we learn that compassionate heart. For example, kana bitawng naatay mga programa diha sa atong mga parokya, programa diha sa atong diocese na wala lang bitaw ta naglantaw kung unsaon nato sila pagtabang sa unsa la atong pwedeng mahatag kundi kana bitang holistic nga tabang nga kaning tabang natong gibuhat mga livelihood program kanang paghatag nila og kanang mga bag-ong mga knowledge and mga skills sa na maoy mahimo nilang tinubdan sa ilahang pagpanginabuhi nana bitaw nga mao man pagbati sa pagkahimong compassionate church nga ang pagtabang nato sa ato ang mga katawhan wala lang ta nagtabang unsay matabang karon kundi long plan kanang pagtabang kanila sa tinibuok nga pamaagi nana so lain pa pud nga example sa pagka-compassionate kana bitawng muhatag ka og kanang mga tabang nga tabangan nimo sa pagpaeskwela ang usa ka anak sa usa ka pobre para ngadto kaning anak na imong gipaeskwela maopoy mo tabang sa iyang mga igsuon ug mohaw sa kalisod sa maong kahimtang sa ilang pamilya ug sa diha ang tabang na atong gibuhat di lang kung unsa ang ilahang pwedeng mabuhat karon. Yes, dili man siya in town inanak kadali kay long term man ang imuhang pagtabang pero it is one way of the other na akay compassionate nga pangunahuna ba na bitawng dili lang ka mo tabang kay maura na imong kapasidad karon bisan pag ginahinay sa pagpamaagi nga pagtabang pero at least ang imong pagtabang ngadto sa pamilya labi na sa mga katong mga warag gikalimtan na sa katilingban katong mga being marginalized sa mga taong murag wala na gyud sila giila sa katilingban ikaw mismo ang mihimo og inisyatibo nga unsaon nato sila paghaw-as sa maong sitwasyon ug ato silang dal-on ngadto sa kinabuhing medyo komportable og nindot. Ano bitaw dignified mo ng ilahang kinabuhi ba? Dili bitaw sila nga magpabilin na lang gyud sa maong sitwasyon. Atos lang ihaw-as sa maong sitwasyon para aron sa ingon ang mga tao nga murag gikalimtan na lang sa gobyerno, gikalimtan na lang sa katawhan kung makita nila nga naay tao nga naghatag og kanang pagtagad kanila naapoy uban nga anda mutabang nato sa inana nga pamaagi.
mga igsoon ko na ni Kristo. So, inanapod unta ang atong makatunan diha sa konkretong aksyon ni Jesus sa byuda na ang iyahang paghatag pagtagad dili lang siya nag-ayo o nagpabuhi sa maong minatay para magpasikat, kundili iyahang gipakita kanatong tanan na human kita mamatay, that there is resurrection waiting for us. Muna bitaw gipakita ni Jesus kanato na basta di ay nga ang Ginoo na gani maluoy, ang Ginoo na gani mohimo og aksyon sa mata sa tao, sa mata sa mga kadaghanan, murag imposible magyud nga mabuhi ang namatay na. Nahadlok niya sila. Nahadlok sila kay tungod ang tanang mga tao siguro atong higayon at murag nagginahina na nilang dawat ang maong sitwasyon. Pero sa dihang si Jesus, wala lang niya gidawat ang maong sitwasyon, giusab yun niya ang maong sitwasyon tungod sa iyahang pagka-compassionate. So, mga igsoon ko na ni Kristo, na po'y mga higayon sa tong kinabuhi nga dili day enough nga mudawat na lanta og kapildihan sa atuang kinabuhi. Dili day enough nga atuan na lang gyud ang dawaton kung unsa ang mga namatay o mga dili maayong hitabo sa tong kinabuhi. Ato pagideng by all means, we should expose all the possibilities o pwede pa natong mabuhat kay mao man ang gibuhat sa Ginoo. Pwede ra ba itong mahimong indifferent ang Ginoo? Pwede ra maunta ito nga pasagdaan na lang sa Ginoo? Pero iya yung giusab ang maong sitwasyon para sa pagpakita kanato na kung sa tao, imposible na, pero kung ang Diyos na imubuhat, wala gyud imposible. Mauna mga igsoon ko na ni Kristo na inaot paunta sa ato ang pagpadayon, sa pagkupot sa ato ang pagkakatoliko, naabay siguro yung mga sitwasyon sa atong kinabuhi na siguro yung mga matawag nato na musurrender na ta, hopeless na ta, wa nagay paglaom ni Lord. Ako na yung gibuhat ang tanan. Siguro mao po na ang ato ang angay pamalandungan o angay makatunan na dili ta angay mo surrender na kay ang Ginoo gani naglantaw man kung unsa iyang pwedeng matabang, tabangi po ng imong kaugalingon kung unsa pa iyang pwedeng mabuhat. Nana anta mga igsoon, no? So nindot kay nga pagpahinumdum kanato na sa ato ang sa ato ang pag-compassionate person, dili lang tataman nga mo istorya nga naluoy ta, dili lang tataman mo istorya nga muratag gusto ta mo tabang, pero na dapat dia ang konkreto nga pamaagi, konkreto nga aksyon na konkreto na to nga ipakita kung unsa atong pwedeng mabuhat pa sa maong sitwasyon para mausab ang dili maayong kahimtang sa ato ang katilingban, sa atong kaugalingon ug ngadto sa simbahan. Busa ug nindot kay mga igsuon ang last part sa atong ebanghelyo karon, nag-ingon sila, usa ka gamhanang propeta mitungha kanato ug ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang katawhan. Bikaylap sa tibuok Hudiya ug sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Hesus. Tungod sa maong talagsaon nga gibuhat ni Jesus sa pagbuhi usab sa minatay, anak sa usa ka byuda, dadto mas nadungagan ang pagtuo sa mga katawhan ngadto kang Hesukristo. Wala lang kini nila na self-contained, kundi mikaylap pa kini sa tibuok Hudiya o sa mga silingan ng mga nasud o kayutaan. Naot pa unta mga igsuon, sa mga panahon na kita nakasinati sa pagkamaayo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi, dili pwede na ato ala na siyang ihilom, kundi we learn to share our spectacular experience to others so that others will share their personal experience sa Ginoo. Mao bitaw na importante nga mag-sharing ta kung unsa ka buutan, kung unsa ang mga nindot atong kasinatian
na miglihok gyud ang grasya ug panalangin sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ug mao na ang wisdom sa BEC. Mao na ang wisdom sa mga GSK nga diha sa ato ang panagtapok, wala ta nagtapok tungod kay maghisgot ta sa kinabuhi sa uban. Kunili nagtapok kita para magampo og mamalandong kung unsa kabuutan ang Dios ato ang kinabuhi. Na bisan pa man dili ta hingpit og takos sa mga grasya na ato ang nadawat, gibubo gyapon sa Ginoo ang mga talagsaon nga grasya na iyang gihatag kanato. Mao na akong challenge sa ato ang mga GSK karon. Nga hinaot pa unta nga you learn to theologize, you learn to reflect kung unsa ang mga ginagmayng mga nakasinatian nimo o dinagko nga naadya ang presensya sa Ginoo. Nindot ba kinamaigsuon ay kana bitawng maghisgot ta og problema, maghisgot ta og solusyon sa mong problema, maghisgot ta og kanang mga achievement, maghisgot ta og kanang mga nindot na mga hitabo sa ato ang pamilya. Diya man to makita ang lihok ug ang grasya sa Ginoo na wala lang diha nato gi-contain sa tuong personal na kasinatian, atong gi-share sa atong pamilya, ug ato pa yung gi-share sa katilingban para aron sa ingon na ato ang masulti sa tibuok kalibutan kung unsa kabuutan ang Ginoo. Nanaon ta mga igsoon na sa ato ang pag-share, sa ato ang personal and faith experience with God, kana usa na siya sa pagpahinumdom na ang Dios dili day Dios para lang sa mga patay, kundi siya Diyos para sa mga buhi. Sama ka nato. So busa, mga igsoon ko ni Kristo, sa ato ang pagpadayon sa pagpamalandong, ako ang pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuunan na mga masakiton diha sa Mars Gen Hospital o sa tanang mga pasyente na naa sa mga ospital karon sa Balay Tambalanan o naa sa mga ilahang mga balay karon nga hinaot pa unta na sama sa ato ang ebanghelyo karon na makasinati punta og kanang compassionate healing na gikan sa Ginoo. Grabe taong we learn to give time sa mga taong mga naghilak, we give time sa mga taong mga kanang puno sa kasakit. Siguro nindot pa to i-check. Kumusta man ang atong pagpagkumusta sa mga taong sama sa byuda karon na hopeless na siya, nasakitan na siya? Nabatay panahon sa pagbisita kanila? Nabatay panahon sa pag-console kanila? Mao bitaw na isip chaplain sa atong ospital sa dili paghinambog. Di ba ako na-appreciate ang akong pagkapari ay kana bitawng bisan wala kay daghang giistorya sa maong pasyente. Igo lang kang miduol, igo lang kang minghatag og pag-ampo og mig-administer sa maong sakramento sa dihog og kanang kumpisal or paghatag sa Eucharistia. Dako kayo og katabang sa ato ang mga masakiton nga nabati nila nga ang simbahan wala sila pasagdai. Nabati nila nga ang Dios nagubanday kanila despite of the pain and suffering nga ilahang na sinati diha silang kinabuhi. Isip hospital chaplain, diha na ko nakita nga kini diyang mga masakiton na to nga mga igsuon, nindot mo day na ipabati na to kanila, na bisan pa man di ay sila nanimaho na, wala na sila ligo-ligo, bisan di ay og sila murag gidirian na, kay lagi, kanang lantaw nila silang kaugalingong hugaw na, kay daghan nagsakit, nga mintapot silang lawas, ang simbahan, mingduol yapon nila. Naagyapon yung mga tao, naagyapon ang kanabitang gipakita gyapon nato na wala sila gibiyaan, wala sila gitalikdan, kundi gibisita gyapon sila, gidihugan gyapon sila, o gipakaon pagyud sila sa lawas ug dugo ni Kristo. Nindot kayo nga kasinatian ako mga igsuon isip hospital chaplain na makaingon ko nga maha nga bisin asa man ko moadto
mao gini makapahatag og kadasig, makapahatag nako og kanang mas mahimong meaningful ako ang pagapari kay nakita nako na I learned to become a man for others. Na akong pagapari dili lang para sa akong kaugalingon, dili lang para sa akong pamilya, kundi para pud sa mga tawo wa ako kaila, dili na ko kadugo ug ako apong gihatag ako ang pagkaako ug akong pagapari ngadto sa mga taong nangailangan og Ginoo. Through my simple presence, through my simple prayer na ang pag-ampo sa simbahan na gidala nako sa katawhan nga masakiton, dako kayog impact para kanila nga nabati nila ang Dios wala di ay himbiya kanila. Ug mao na ako ang kasinatian sa pagkahimong compassionate na ordained minister sa ato ang simbahan. Ikaw igsuon sa unsang pamagiha nga ma-practice nimo imuhang pagka-compassionate diha sa imuhang balay, diha sa imong workplace o diha man sa imuhang katilingban. Sa unsang pamagiha nga pwede nimong mapakita ang compassionate heart nimo, ayaw pangita og mga extraordinary na mga events. Even your simple ways na mapakita nimo ang pagiging compassionate kana mahimuot na kayo ang Ginoo nato ana. So diri ko taman mga igsoon, o ayaw ka mong kalimot na ang Diyos, na ang pulong sa Diyos, angay gayud na pamation, angay gayud na pamalandungan o paningkamutan na itong mga mapuyan. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom, na daplin sa sapa, kansa ang dahon dili gayud malaya. Ug timpo sa ting bunga, buhatag siya maayong mga bunga. Hinaot pa unta. Kining ato ang nadungog o gipamanadungan, makatabang nato sa pagkinabuhi. Pagkinabuhi nga balaan na maoy magdala ka nato sa ato ang gitinguha og padulngan, naging harian sa langit, nagipangandoy sa matag binunyagan. Mga igsoon, ugma na usab, uban sa pangama sa ato ang mahal nga birhen na si Santa Maria, nga atong gitawag nga misamisnon og birhen sa kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, mayong adlaw ug salamat sa pagpaminaw. God bless.